Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi umano dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Association of Southeast Asian Asian Summit sa Jakarta, Indonesia sa April 24. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi siya personal na dadalo at marami ring ASEAN leader ang hindi makaka-attend. Pero tiyak umanong dadalo ang representative ng Department of Foreign Affairs sa nasabing event. Nang tanungin naman ang kalihim kung anong posisyon ng Pilipinas sa military coup crisis sa Myanmar, sinabi ni Roque na sa summit pag-uusapan ang common position. Mababati na noong Marso na nawagan si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na palayain na si State Councilor and Nobel Prize winner Aung San Suu Kyi at iba pang civilian leaders at ibalik na ang democratic government sa Myanmar. Gayunman, hindi pa opisyal na kinondena ng Pilipinas ang military coup na nagdulot ng mass protest kung saan naging marahas ang reaksyon ng hunta ni Kinasuwi ng nasa 500 katao. Kasi nga wala kayong respeto. Ang gusto ninyo, kayo lang ang nasusunod. Kung ano ang kumpas nyo, gusto nyo, yun ang susundin namin. Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Hindi nyo sunod-sunuran ang mga tao. Tigilan nyo na yung mga kaululan nyo, kadramahan nyo, kaartehan ninyo. Laos ka na. Manahimik ka na, Chris. Ngayon, nag-uopinyon ng mga bawat tao. Kung pabor man ito sa iyo, pabor o negative man sa inyo, yan ay dahil sa sinasabi nyo ng dahil sa nanay mo na freedom of expression. Malaya magsalita. Di ba yun ang pinagmamayabang ninyo? Di ba din na sinasabi nyo, ang nanay mo ang naggumawa ng demokrasya sa Pilipinas? Pwes! Kasama ito sa demokrasya na iputang ina kayo. Ang tatay mo nagbigay ng magandang buhay sa Pilipinas? Chris Aquino? Abay teka, kaya nga nagka-leche-leche ang ating bansang Pilipinas dahil sa pamilya mo. Alam mo, Chris, bago ka mag-inarte, bago ka magkukomento, ito muna ang gawin mo. Ateng, maghugas ka ng mukha mo, maghugas ka ng kamay mo, para nga masabi, malinis ka. Yan. Yan ang problema sa iyo, Aling Chris Hindi ko mawari kung tatakbo ka sa national position o ano-ano ka man tatakbuhan mo Putang ina. Pakinggan nga ulit natin banggit yung tatay dahil sa country. Sinabi niya at napanindigan niya, the Filipino is worth dying for. I was a year old. Alam mo, si tatay mo hindi namatayan para sa bansang Pilipinas. Namatay ang tatay mo para sa kanyang political agenda. Political agenda. Gusto niya masabi na siya ay bayani. Gusto niya maging pangulo ng bansa. Ang linaw ng sinabi ni dating Pangulong Marcos. Pumunta kayo ng Amerika para mapagamot ang tatay mo. Di ba? Yun ang sinabi ni dating Pangulong Marcos. Ngayon, alam mo Chris, total naman mawalang galang na. Matagal nang patay ang tatay mo. Di ba? Matagal nang patay. Ang nanay mo rin naman ilang taon na rin naman patay si Aling Curico. Bakit ba ilang taon na patay ang tatay mo? Ang nanay mo naging pangulo ng bansa. Di ba? Yung kapatid mong abnormal, yung kuya mo na psychotic din. Di ba? Bakit hindi nyo nabigyan ng katarungan ang kamatayan ng tatay mo? Bakit hindi nabigyan ng katarungan? Chris? Bakit? Dahil ba masakit aminin? Masakit tanggapin na ang nagpapatay sa tatay mo, kapatid pa ng nanay mo ang nagpapatay? Yung ba ang masakit, Chris? Na ang tatay mo pinapatay ng sarili mong tsuhin? Na ngayon ay patay na rin. Di ba? Open book yan sa mga Pilipino na ang suspect ay yung tito mo na patay na. Na lahi kayo ng mga mungguloy. Lahi kayo ng mga may saltik sa ulo. Di ba? Yan ba ang mahirap tanggapin, Chris Aquino? Tapos sasabihin mo, binababoy ka? Gada ka pala
Open book din kung kanino ka nagpakantot. Nagpakantot ka kay Alvin Patrimonio. Nagpakantot ka kay Philip Salvador. Kaya nga nagkaroon kayo ng anak eh. Oh. Di ba? Kay Herbert Bautista. Munti ka na rin sinira mo ang pamilya ni Herbert Bautista. Di ba? Alam mo, Chris, nakuha ko na ang number mo. Putang ina mo ka. Ayaw mo akong sagutin sa tawag eh. Ha? Ayaw mo sagutin ang mga tawag ko sa'yo eh. Ha? Bakit? Hindi ka sumasagot pag mga walang pangalan? Pero na-confirm ko na ang number mo ay number mismo sa Viber mo. Dahil yan din ang profile picture mo. Alam mo, sumagot ka sa tawag ko. Utang ina mo ka eh. Ayaw mo sagutin tawag ko eh. Hayop ka eh. Tang ina ka eh. Sagutin mo. Puki ng ina mo ka. Ha? Sagutin mo. Siguro, happy ako pag nasagot mo ang tawag ko. Naku po, tangin na lahat siguro ng mga basher mo. Maiinggit sa akin na nakatawag ako sa'yo. Na nasabihan kita, ang puki mo maluwag na. Oo, lalo ka manggagalaiti sa akin, putang ina talaga. Ha? Alam mo, Chris, bago ka magmalinis na ikaw ay ape, ikaw ay pinagkakaisahan, putang ina naman, nagbablog ka na rin eh. Pati nga social media, pinasok mo na, nagbablog ka na rin. Di ba? Kaya ngayon, hindi lang pwedeng ikaw lang, lahat nga ng kaartihan mo, pinapasok mo sa vlog mo eh. Di ba? Tangina. Ah? Lahat ng kayabangan mo, pinagbablog mo na rin eh. Ngayon, ito lang ang gusto namin malaman sa'yo, Chris. Di ba sinasabi, prangkahan ka magsalita? Bakit hindi mo pangalanan kung sino nagpapatay sa tatay mo? Ah? Bakit? Ito nagkataka ko, Chris. Bakit naging pangulo yung kapatid mong abnormal? Ha? Bakit naging presidente yun? Ha? Ang ginamit ng pangalan, hindi kuwang ko. Ano na nakalagay? Benigno Simeon Aquino Jr. Bakit hindi ginamit yung kuwang ko? Ah, ito nakakapagtaka, Chris eh. Ha? Lahat na naging pangulo ng bansa, ginagamit ang mga middle name. Parang ito, Joseph Ejercito Marcelo Fernan Estrada. Ginagamit. Di ba? Bakit si Pangulong Ramos? Fidel Valdez Ramos. Oh. Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Rodrigo Roa Duterte. Bakit si kapatid mo, yung kuya mo si Raulo, hindi niya ginamit na Simeon Benigno Cuangco? Bakit walang ganon? Dahil alam ng kuya mo kung sino nagpapatay sa tatay nyo. Ah? Huwag masyadong nagmamalinis, Chris. Unang-una, susundutan ko yung sinabi ni Banat Bay. Na sinabi niya isa lang ang pinabiliban ni Banat Bay kay Pinoy. Ganon din ako. Ganon din ang kinabilib ko kay Pinoy. Nung panahon ni Pinoy, walang wangwang. Kasi ang utak ng kapatid mo, wangwang din ang utak. Tiwangwang.